at that, medyo nag-heal na siya compared dun sa dati kong skin. So finally, masashare ko na sa inyo yung acne journey ko and kung paano ko siya hinil dito lang sa bahay. So tinry ko na tong skincare routine ko na to for a month now. I think ito yung naka-help sa skin ko kung bakit siya ganito ngayon. By the way, ang una kong ina-apply sa face is serum. And ang serum na palagi kong ginagamit is from Skindo. Ganito yung consistency niya, watery siya. Pero kapag natuyo and na-absorb na siya ng skin mo, very hydrating na siya. And itong serum na to, maganda din siya under makeup kasi nga moisturizing and hydrating siya. Also, hindi din siya ganun kabigat sa pakiramdam at saka, ayan, hindi din siya greasy. And then after ng serum, maglalagay naman ako ng moisturizer. Ito na yung pinalabasan ng skin ko after applying serum and moisturizer. So, yun pa lang yun ha. Yung last step natin is mag-apply naman ako ngayon ng sunscreen. Ito talaga yung binili ko before kasi tinatry ko pa lang siya. This is also from Skindo. And na-discover ko tong sunscreen na to from Doc Presel. Meron siyang SPF 50, PA++++. Light tinted sunscreen siya. Paubos na kasi siya, sinasaid ko na lang. Ganito yung consistency niya. Ayan. Look, ang bilis nilang ma-blend sa skin and wala din siyang white cast. Dahil nga paubos na to, bumili na ako ng invisible sunscreen nila. Dami ding nagre-recommend nito. Ginagamit ko siya under makeup din. Sobrang ganda ng sunscreen na to kahit may makeup ako. Napaka-easy to blend din ito. Kaya good siya para sa mga student or kung sino man na nagmamadali. Ayan, ito na yung skin ko after ko sila i-apply. Very hydrated and moisturized na talaga. For me, napaka-multi-purpose ng skincare ko ngayon. Kasi ayan, good sila for skincare routine and also under makeup. Pero pinakagamit na gamit ko talaga sa kanilang tatlo is etong serum na to. Hindi pwedeng hindi ako maglalagay nito kasi ayan, nakaka-brighten talaga siya ng mga dark spots and red marks ko dyan. So ayun lang guys. Thank you so much for watching. Bye!